Samantala, alamin naman natin ang ipatutupad na security measure ng Philippine National Police sa araw ng Undas. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Colonel Froilan Nabaroza, ang Assistant Chief PIO ng Philippine National Police. Magandang gabi po, Colonel. Si Ryan Lisigas po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Sir Ryan, magandang gabi po. Yes, sir. Sa inyong mga tagapanood at tagapakinig ng Ulat Bayan. Magandang gabi, Colonel. Colonel, kumusta po so far as of today yung preparasyon natin para sa nalalapit na Undas, Colonel? Opo, ang buong pwersa ng Philippine National Police ay nakahanda na po para sa ating security coverage sa Undas 2025. Ang deployment ng ating mga kapulisan ay malaking bagay sa pagbabantay seguridad. Direktiba po ng ating Acting Chief Philippine National Police na si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang mabilis na tugon sa anumang uri ng krimen o emergency. Asahan din po ninyo na paigtingin ang police visibility dahil expected natin ang libu-libong tao sa mga sementeryo. May mga nakatalaga din po tayo ng mga police assistance desk sa mga sementeryo at memorial parks. Kasama rin po natin sa deployment ang ating mga canines para po tumulong sa pagsisecure ng mga bagahe at para matulungan din po yung management ng ating mga transport terminals. Colonel, nabanggit niyo na po kanina na inaasahan na natin na dadagsa yung mga magpupunta sa mga sementeryo. Pero pag ganito po ba, usually po ba nagtataas ng alerto ang Philippine National Police? At itong nalalapit na Undas, kailan po ipapatupad? Sakaling magtataas po tayo ng alerto, Colonel? Opo, effective October 29, 2025 po at 6 a.m. hanggang November 3, 2025, 6 a.m. ay naka-heightened alert status na po ang PNP nationwide. Ito po ay bahagi ng ating security plan para po sa coverage ng Undas. Ang ating naman pong mga regional directors ay binibigyan ng prerogative kung i-increase po ang kanilang deployment. Depende na po sa prevailing security situation sa kanilang mga areas of responsibilities. Colonel, sa ngayon po ba, ilan yung initial na nakalatag na ide-deploy na kapulisan sa araw ng Undas? Opo, may mahigit po tayong 31,298 na mga police nationwide ang itatalaga ng Philippine National Police na magbabantay sa mga sementeryo, memorial parks, transport terminals, at iba pang matataong lugar ngayong Undas. Dagdag pwersa din po ang 11,707 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, and Philippine Coast Guard. Kasama din po natin ang 29,899 mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan o force multipliers. Ito po ay sinabibilangan ng mga barangay tanod, radio group, at other NGOs po. Colonel, bukod sa sementeryo na alam naman natin na talagang dadagsayin ng ating mga kababayan, saan pa po yung concentration ng ating pagbabantay? Opo, sa ganitong panahon po ay inaasahan natin na dagsa ang mga tao sa mga transport terminals. Kasama na rin po dyan ang ating airport and seaports. Isa po ito sa ating mga babantayan para maiwasan ang anumang krimen. Inatasan din po ang lahat ng police unit sa bansa na paigtingin ang patrol operations sa mga residential areas, lalo na sa mga komunidad na inaasahang bakante tuwing holiday. Katuwang po natin ang mga local government units at barangay officials para mahuli o mapigilan ang mga magtatangkang manloob o magnakaw sa mga bahay at establishmentong walang pasok sa holiday break po. Colonel, as of this time po ba, may mga natatanggap tayong ulat kaugnay sa posibleng banta o panggugulo o yung pananamantala sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo? Sa ngayon po ay wala po tayong natatanggap o namomonitor na anumang banta ng seguridad. Ngunit ang inyo pong Philippine National Police ay hindi nagpapakampante. The PNP is maintaining security measures and tayo po ay nakiki-coordinate with other security forces para ma-secure po natin na hindi tayo malusutan ng anumang banta sa seguridad.
Colonel Froilan, sir, last na lang po, paalala na lang po sa publiko, lalo na yung mga dadagsa sa mga terminal, paliparan, uuwi sa kanilang mga probinsya at iiwan po yung kanilang bahay dito sa Metro Manila, Colonel. Opo, tamang-tama po. Paalala po sa ating mga kababayan sa pag-alis po nila ng kanilang mga bahay, planuhin pong maigi ang pagdalaw sa sementeryo, ikandado po ang mga pinto at bintana, tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, kagamitang elektrikal na nakasaksak, bukas na gas stove. Iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Itagubilin po sa pinagkakatiwalaang kapitbahay o barangay officials ang inyong bahay. At iwasan din po natin mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Sa loob naman po ng sementeryo, magdala ng panangga sa init at ulan. Tiyakin na ang kandilang nakasindi ay hindi makakalika ng sunog o sakuna. Magdala ng sapat na pagkain at tubig inumin. Tiyakin na ang mga bata ay may pagkakakilanlan. Bawal din po ang pagdala ng matatalim o nakakamatay na gamit pagsusugal, speakers at alak. At mainam din po na alamin ang lugar ng first aid station at ang ating PNP Assistance Hub. Maraming salamat po, Police Colonel Froilan Nabarosa, Deputy Chief Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang gabi po.